Welcome back, Kalam. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung sino si Sara Duterte at gaano nga ba ito kayaman. Noong nakaraang 2016 national election ay sumikat ng husto ang apelyidong Duterte dahil maraming tao ang lubos na kumukumbinsi kay dating Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte na tumakbo bilang Pangulo. Hindi naman sila nabigo at tumakbo nga sa pagkapresidente si Digong at nanalo pa. Sa pag-alis niya bilang mayor ng Davao ay pumalit naman sa kanya ang kanyang anak na kilala natin ngayon bilang Inday Sara sa pagka-mayor sa Davao. Marami ang lubos na humanga sa performance ni Inday Sara bilang mayor, pero sino nga ba talaga si Inday Sara at bakit mahal na mahal siya ng kanyang mga taga-suporta? Halika at pag-usapan natin ang buhay ni Inday Sara at alamin natin kung gaano ba kayaman itong si Inday Sara ngayon. Si Sara Zimmerman Duterte o mas kilala sa bansag bilang Inday Sara ay isang abogado at siyang kasalukuyang mayor ng Davao City. Naglingkod din siya bilang alkalde ng lungsod mula 2010 hanggang 2013. Bago ang kanyang termino bilang alkalde, nagsilbi rin siyang vice-alkalde ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Siya ay anak ni President Rodrigo Duterte. Nag-aral si Sara Duterte sa San Pedro College bilang Major and BS Respiratory Therapy at nagtapos noong 1999. Sa kanyang inaugural speech bilang alkalde ng Davao, sinabi ni Inday Sara na orihinal na gusto niyang maging pediatrician sa halip na isang politiko. Pagkatapos nito ay kumuha siya ng law degree sa San Sebastian College, Recoletos at nagtapos noong May 2005. Ayon sa mga ulat, si Sara Duterte ay nasama sa listahan ng pinakasikat na politiko. Nagrarank din siya sa mga elite list ng sikat na celebrity na ipinanganak sa Pilipinas. Si Duterte Carpio ang kauna-unang babaeng mayor ng Davao City at ang pinakabatang nahalal sa posisyon sa kasaysayan ng politika ng Davao City matapos niyang pumalit sa kanyang ama na si Rodrigo Duterte mula 2010 hanggang 2013 bilang alkalde at vice-mayor. Nangako naman siya na magiging isang kapaki-pakinabang at maglingkod sa bansa sa lahat ng oras. Si Sara Duterte, ang vice-mayor sa nakalipas na 3 taon, ay kinuwang posisyon na nahawak ng kanyang ama na si Rodrigo ng mahigit 20 taon. Nanalo si Sara kay House Speaker Prospero Nograles, ang karibal ng kanyang ama sa politikal, at tinambakan ito ng mahigit 200,000 votes noong 2016 elections. Si Inday Sara ay kinasal mula noong October 27, 2007 sa kanyang kapwa-abogado na si Manassas Mans R. Carpio na nakilala niya noong siya ay nag-aaral sa San Beda University. Mayroon silang 2 anak, isang ampon na babae na si Micaela Maria na pinangalan ng Sharky at isang anak na lalaki na si Mateo Lucas na tinawag na si Stingray. Si Manassas ay pamangkin ni Ombudsman Conchita Carpio Morales at Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa isang legal counsel ng Lapanday Foods Corp. Hindi na ito nakapagtataka dahil ang bawat pamilya ng magkabilang panig ay mga politiko. Noong October 2015 ay nag-shave si Sara ng kanyang ulo para kumbinsihin ang kanyang ama na tumakbong pangulo sa 2016 Philippine presidential elections. Ito ay sa kabila ng kakulangan nila ng campaign funds at mga political machineries. Pero di nagtagal ay tumakbo rin ang kanyang ama sa pagkapresidente at ang pumalit bilang mayor ng Davao ay si Inday Sara. Mula 2016 hanggang 2021 gumastos ang pamahalaang lungsod ng Davao ng 8.2 billion mula sa Annual Development Fund para sa mga infrastructure at mga non-infrastructure projects sa pangunguna ni Sara Duterte. Nakumpleto ng kanyang administrasyon ang higit sa 3,000 na mga proyekto kabilang ang 1,424 na kalsada, 51 na tulay, 180 na gusali ng paaralan, 63 na gusali ng opisina, 44 na barangay hall, 84 health center, 9 na istasyon ng pulisya, 748 na irrigation at mga canal projects, 172 water system, 11,669 electric projects at iba't iba pang mga estruktura. Nakipagtulungan din ang City Hall sa Davao Light and Power Corporation para sa patuloy na pagpapalit ng sodium lamp sa mga poste sa kalye gamit ang mas matipid sa enerhiya ng mga LED na ilaw. Kasama ang proyekto ng City Underground Cabling na tanggalin ang magulong mga kable ng kuryente sa mga poste ng kuryente at ilagay ang mga ito sa ilalim ng lupa. Ngayon, ang kabuuang kahabaan ng CM Recto Street mula sa kanto ng San Pedro hanggang sa kanto ng Magsaysay Avenue ay hindi makikitaan ng mga gusot-gusot at buhol-buhol na mga kable ng kuryente.
Ang iba pang mga infrastruktura na kanyang ipinatayo sa Davao ay halos mga medical infrastructure din, kabilang ang mga COVID-19 laboratories, mga satellite office ng mga lingap centers upang mas madaling ma-access ang mga liblib at malalayong nayon, isang bagong mental wellness center para sa mga walang tirahan, isang cremation facility malapit sa pinakamalaking pampublikong sementeryo ng lungsod. Dinevelop din ni Inday ang mga remote hospitals ng mga liblib na lungsod at nagpatayo rin si Sara ng mga wellness centers para sa mga bata na kararanas ng mga pang-abuso. Ang mga Moro at Ethno-Linguistic Tribal Group ay natulungan din ng administrasyon ni Inday Sara sa pamamagitan ng paglikha ng Interim Indigenous Peoples Affairs Office at mga Interim Moro Affairs Office. Sa paglipas ng mga taon, ang pamahalang lungsod ay nag-loan para tustusan ang mga pangunahing produkto para sa pagpapaunlad ng lungsod. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga proyekto, naglalaan din sina Inday Sara ng sapat na budget taon-taon para sa masigasig na mabayaran ang utang ng Davao. At nito lang nakaraan ay proud na ipinahayag ni Inday Sara na nakalikom ang buong Davao ng higit 46,706,000 sa 2022 budget na siyang gagamitin nila upang mapunan ang natitira pang utang ng Davao. Dahil dito, bago malis si Inday Sara sa pagka-mayor ay iiwan niya ang Davao na wala ng utang. Hindi ako ang pinakamatalino o pinakamagaling. Ang Davao City po, pang-apat, fourth most competitive city sa buong bansa. Pagdating ng June 2022, wala na kaming utang ng gobyerno doon. Insurgency free ang Davao City sa pagtatapos ng aking termino. Ngayon, kung interesado kung gaano ba kayaman o kalaki ang net worth ni Inday Sara, ay ito ang ipapakita ko mga kaalam. Si Sara Duterte ay isa sa pinakamayaman at pinakasikat na politiko dito sa ating bansa. Ayon sa ilang mga ulat ayon sa Wikipedia at Forbes and Business Insider, ay tinatayang nasa $1.5 million ang net worth ni Sara Duterte ngayon. Hindi na naman ito katakataka dahil ilang dekada rin naupo sa pwesto ang mga Duterte sa Davao. Marami ring ilang mga negosyo na siyang nakadadagdag sa kita ng kanilang pamilya. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? Sinuportahan mo ba si Inday Sara sa national election? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.